Walang bagyo pero matinding pagbaha at landslide ang naranasan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, isang truck ang muntik tangayin ng rumaragasang baha. May nakidatan din sa isla ng Boracay. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ala! Uy! Ginoo ko, Lord! Nagkukumahog na bumaba ang mga sakay ng truck sa takot na maabutan ng rumaragasang baha sa barangay Dansolihon sa Cagayan de Oro. Diyos ko po! Ano kayo? Ang ilang hindi nakababa, dumungaw na lang habang tulong-tulong na minamando ang driver ng truck para makaiwas sa matinding agos. Ayon sa uploader ng video, ligtas naman ang lahat ng sakay ng truck. Gumuho naman ang lupa sa Lumbia o Giaban Road kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Kaya stranded ang mga sasakyan. So far, ang atong area karon sa Mangalay, pasabol naman. Pero di pa nato bagian sa tanang kuan ato lang gina-control kay at the same time pita pa and then sige pang kuan ang gilid sa kuan na pay tubig. Delikado pagyapan in case na magulan-ulan. Bantayonon kayo. Inilikas naman ng mga residente na nakatira sa gilid ng sapa dahil sa pagtaas ng level ng tubig ng Iponan River. Nakabalik na rin daw sa kanilang mga bahay ang mga lumikas, paghupa ng tubig. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao nitong weekend at ngayong Lunes ay dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ at low pressure area. Grabe namang baha yan, bay! Nagmistulang ilog din ang kalsadang ito sa General Santos City kasunod ng malakas na pag-ulan. Pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan. Ang isang van, tumirik, kaya pinagtulungang itulak ng mga residente. Binahari ng ilang bahagi ng Maguindanao del Sur. Pinasok ng tubig, pati ang barangay hall at health station. Ang ilang residente, sinuong ang abot tuhod na baha. Bumuhos din ang malakas na ulan sa ilang bayan ng Cotabato. Ramdam din ang masamang panahon sa Sulu, kung saan ilang kalsada ang nalubog sa baha. Dahil naman sa malakas na bugso ng hangin, nabuwal at humambalang sa kalsada ang ilang puno sa Banga, South Cotabato. Walang nasaktan at agad ding nagsagawa ng clearing operation. Pinahari ng ilang bahagi ng Iloilo. Ang ilang bahay, pinasok ng abot tuhod na tubig. Nalubog din sa baha ang ilang bahagi ng Buruanga, Aklan, kung saan pansamantalang nawalan ng kuryente ang 3 barangay. Sa Boracay, kritikal ang lagay ng isang turista matapos tamaan ng kidlat. Binahari ng ilang lugar doon, kasama ang Malay District Hospital. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, tuluyang naglaho ang ilang puntod sa Zamboanga City pero hindi dahil sa kababalagan. Nasira kasi ang isang seawall kaya bumigay ang bahagi ng sementeryo. Nakatutok si Joseph Morong. Wala na kahit puntod na lilinisin ang ilang dadalaw sa sementeryong ito sa Zamboanga sa Undas. Nasira o nahulog kasi sa dagat ang ilang puntod matapos gumuho ang lupang pinalalambot ng mga alon tuwing high tide. Ayon sa barangay, na-report na nila sa City Engineer's Office ang nasirang seawall pero hindi pa rin ito nagsasaayos. I am appealing to the national and the city government to construct again the seawall sa tabi ng cemetery natin. Ayon sa Zamboanga City Engineer, na-inspeksyon na nila ang pinsala at naihanda na ang estimate na gastos para sa napinsalang seawall para mahinga ng pondo. Ang ilang puntod naman nililinis sa pinipinturahan ng ilang kabataang gustong kumita habang nakaisang linggong wellness break sa eskwela. Ganyan din ang racket sa ilang sementeryo sa Bataan kung saan 200 piso ang singil. May ilan na ring bumisita sa mga puntod doon. Gayon din sa ilang sementeryo sa Bohol. Naglilinis na rin sa mga puntod sa Lawag, Ilocos Norte, lalo na mga natabunan na ng mga dahon at basura. Habang sa ilang sementeryo, mabenta na rin ang mga bulaklak tulad sa Rizal.
Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw ni Jaime Santiago bilang Director ng National Bureau of Investigation o NBI. Kinumpirma yan ni Santiago sa kanyang huling flag ceremony kanina. Hindi na rin niya idinetalye ang dahilan ng kanyang irrevocable resignation at kung ano ang kanyang mga susunod na plano. Ayon naman sa palasyo, maupo muna bilang Officer in Charge o OIC ng NBI si Assistant Director Angelito Magno. Mahalaga ang pagiging handa para sa anumang sakuna. Pero what if, maaga ka ring maaabisuhan ilang segundo bago maramdaman ang lindol? Sa part 3 ng ating innovation na makakatulong sa panahon ng sakuna, mapapasana all kayo sa isang earthquake alert system na tapos nang i-develop at actually, pwede nang gamitin ng maraming Android phone users. Baka hindi nyo pa alam. Tara, let's change the game! Mahimbing ang tulog ng pamilyang ito sa Balamban, Cebu. Pasado 1:00 ng madaling araw noong October 13. Sa hudyat ng tunog, dali-dali silang bumangon para lumabas ng bahay. Saktong paglabas nila, yumanig ang magnitude 6.0 na aftershock sa Bugo, Cebu. May ibang taga Cebu na rin ang natimbrehan ng alert system na yan. Ilang segundo bago ang pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol sa Bugo noong September 30. Pwede ba? Sana all maagang naabisuhan. Ask no more, dahil sagot ng online search engine na Google ang kapaki-pakinabang na earthquake alert system na yan sa Android phones. Sa tulong yan ng accelerometer sensor na built-in sa bawat Android phone. Ang impormasyong makakalap on ground, napapadala sa kanilang earthquake detection server na siyang mag-i-interpret at kukumpirma kung may lindol nga. 4 years nang nagagamit ang Android Earthquake Alert System na nakadetect na ng libo-libong lindol at nakapagpadala ng babala sa milyong Android users sa halos 100 bansa worldwide. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC nabilib sa pakinabang na hatid ng Earthquake Alert System para sa Android phone users. We don't discount itong mga nakakatulong na mga technologies natin. Marami tayong mga kasama sa private sectors who are also helping us with this. Well, for one, syempre yung telcos. These are all private entities that are sending this. If Google has that, then maganda rin, no? Especially yung mga real-time na mga nakukuha kapag lumilindol na yung alerts na naririnig natin. That's very important, no? And that's very helpful to us. Sir, pagdating sa lindol, kailan nagsisend ng alert ang NDRRMC? Yung sa pagdating naman sa lindol, pagka nangyari kasi ito, all of the messages ng alert ng NDRRMC, these are coming from our science-based agencies. Galing ito sa PHIVOX. Sa panahon ng sakuna, mahalaga ang papel ng command center na ito ng NDRRMC. Dito sila nakakapag-monitor at nakakakuha ng impormasyon mula sa mga katuwang nilang ahensya. This is our 24/7 NDRRM Operation Center. So itong mga nakikita natin dito, like for this one, itong sa taas, ito yung sa Pag-asa. These are the warning and alerts messages coming from Pag-asa. Diba? But not all of these, itong mga warning na nandito ay naipadadala doon. Kasi there are certain criteria na kung ano lang yung ipadadala natin sa mga subscribers. May ginagamit din silang software para ma-assess ang pinsala sa isang lugar sakaling tamaan ng lindol. We actually promote this. This is developed by DOST PHIVOX kasi ang kagandahan ito, from where you live, makikita mo talaga yung assessment results kung saan ka. Importante yung preparedness, how you prepare ay specific to the hazards you're exposed to. So dito mo yun makikita. This is an innovation na makakatulong sa atin, lalo na ngayong sunod-sunod ang nararanasan nating sakuna. Dahil communication is essential when it comes to disaster preparedness and response. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game!
Naghabol ang marami sa huling araw ng paglilinis sa Manila North Cemetery ngayong Lunes. Wala pa mang undas ay abot 50,000 ang dumalaw roon na inaasahang aabot sa 2 milyon ngayong weekend. Nakatutok si Marisol Abduraman. Buhay na naman ang Manila North Cemetery habang papalapit ang araw ng mga patay. Sa loob, may mga nag-aayos ng ilaw at marami naglilinis. Lalo tuling araw ngayon na pwede yang gawin bago ang undas. Nagkataong October 27 ang nakasanayang petsa ng paglilinis ng pamilyang ito. Kamatayan po ng asawa ko kasi diretso pintura na. Taon-taon po, 27 po kami pupunta. Nagpipintura na rin. Naabutan naman namin ang pamilyang ito na abala sa pag-aayos ng bulaklak sa punto ng kanilang mga mahal sa buhay. Kada undas talaga sila dumadalaw, pero inagahan ngayong taon. Mahirap na po pumunta ngayon kapag yung maraming tao, mas lalo po may nagkakaedad na kami. Kailangan po medyo hindi na masyadong crowded para medyo malayo po kami sa maraming pong sakit. Ayon sa Manila North Cemetery, noong nakarang linggo pa may mga dumadalaw. Kahapon nga, umabot sa 50,000 ang mga nagpunta sa sementeryo. Nagulat kami 8 days, 9 days pa before November 1, dumalaw na sila eh. Pero inaasahan nilang aabot pa sa 2 milyon ang dadalaw sa mismong undas dahil weekend ang November 1 at 2. Ngayon pa lang, nakabantay na ang mga pulis at mga tauhan ng sementeryo sa 54 na ektaryang sementeryo. Bukod sa mga tauhan ng lokal na pamahalaan at mga pulis, bantay sarado rin ng mga CCTV camera ang sementeryo na round-the-clock minomonitor para makita ang sitwasyon sa loob at labas ng sementeryo. Bukod sa 64 na CCTV camera, magde-deploy rin ng drone simula October 31. Merong ding live streaming. Para nakikita ng mga kababayan natin na gusto magpunta rito sa Manila North Cemetery, kung ano yung lagay ng trapiko sa loob at labas ng sementeryo. Hinihikayat naman ng pamunuan ang mga may edad at iba pang nasa vulnerable sector na magpunta ng maaga. Habang pwede pa yung sakyan nila bukas, sana dumalaw na po sila. Bukas mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi ang Manila North Cemetery. Bawal mag-overnight. Kasabay naman ang pagdating ng mga kababayan natin sa mga sementeryo ang bigla ring pagsipa ng presyo ng mga bulaklak at kandila ayon mismo sa ilang mamimili. Before yung orchids po, mga 400, ngayon po 600 na. May 800 pa nga po eh, kaya lang syempre medyo mangangambas ka para medyo makamura ka. Ang kandilang araw na pinatirik nila kanina, 75 pesos na ngayon na dating 60 pesos lang. Ayon sa mga nagtitinda, asahang magmamahal pa ang mga ito habang palapit ang undas. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, ihanda na ang mga damit panlamig dahil idineklara na ng Pag-asa ang opisyal na pagsisimula ng Amihan Season. Magiging pangunahing weather system na sa bansa ang Northeast Monsoon o hanging amihan. Ito yung malamig at tuyong hangin mula po sa Siberia at nag-uumpisang makaapekto sa bansa tuwing bare months. Asaan ang unti-unting pagbaba ng temperatura pero yung peak o yung kasagsagan ng amihan karaniwang sa Enero o Febrero pa. Bukod sa amihan, nakamonitor din ang Pag-asa sa low pressure area sa loob ng PAR. Gayun din sa epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, easterlies at shear line. Huling namataan ng LPA sa vicinity ng Dumaran, Palawan. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo at maaaring baybayin na ang West Philippine Sea sa mga susunod na oras. Posibleng habang palayo sa bansa ay unti-unting tumaas ang tsansa nitong maging bagyo. Base sa datos ng Metro Weather, may mga panandaliang ulan lamang sa Mimaropa at ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Pati sa Western Visayas, marami nang uulanin sa hapon at halos buong bansa na. May matitinding ulan sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mindoro Provinces, Palawan at ilang bahagi ng Visayas. Uulanin din ang malaking bahagi ng Mindanao. Maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, may tsansa na ng ulan bago magtanghali at posibleng maulit at maranasan na rin sa ibang lungsod sa hapon. Sa tuwing binabagyo, lagi pong nalulubog sa baha ang Malitbog Elementary School sa Minalabak, Camarines Sur. Dahil unti-unting nasira ang kanilang mga silid, hiling ng paaralan na mabigyan sila ng matitibay at ligtas na classroom. Yan po ang tutugunan ng Kapuso School Development Project ng GMA Kapuso Foundation.
Matinding pinsala ang iniwan ng bagyong Rolly at Ulysses sa Malitbog Elementary School sa Minalaba, Camarines Sur noong 2020. At nang muling hagupitin ng bagyong Christine ang lugar noong nakaraang taon, tuluyan ang nawasak ang ilang silid-aralan at hindi na ligtas pang gamitin. Dahil na rin sa kalumaan, marupok na ang mga kahoy at sira na ang mga yero nito. Problema tuloy ngayon ang kakulangan ng mga silid doon. Hinati namin sa dalawa yung mga classrooms. Yung isang klase po merong laman na 35, yung isa naman, yung kalahati, meron din laman na 30. So pinagkasya yun doon lahat. Saksi ang guro na si Cristiana sa iba't ibang kalamidad na sumubok sa kanilang paaralan. Sa loob ng 24 na taon niyang pagtuturo rito, ilang beses na raw ito pinasok ng baha ng may bagyo. Ang pinakahiling talaga namin, magkaroon pa ng karagdagang classroom para yung mga bata naman magkaroon ng concentration sa kanilang pag-aaral. Yung hindi aabotin ng tubig at saka magiging komportable yung pakiramdam ng guro at saka ng mga estudyante. Upang magkaroon ng maayos at ligtas na silid ang mga mag-aaral, magpapatayo ang GMA Kapuso Foundation ng bago at matibay na Kapuso Type School Building doon. Pero bago pa man simula ng construction, nagbayanihan muna ang mga magulang sa pagtibag ng mga lumang silid-aralan. Masayang-masaya po kami. Kasi yung matagal na naming hinihiling, magkakaroon na ng kasagutan. Abangan sa Miyerkules ang groundbreaking ceremony ng Malitbog Elementary School at ang karagdagang disenyo ng ating itatayong Kapuso School laban sa baha. Sa nais makiisa sa aming proyekto, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank accounts o magpadala sa Cebuana Lumelier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Hindi lang nakascore sa laro, kundi maging sa puso ng fans ang ilang Filipino at Korean celebrities na lumuhok sa isang exhibition basketball match nitong weekend. All out ang effort ng players gaya na lang ni pambansang ginoo David Licauco at K-pop oppa Choi Minho. Makichika kay Aubrey Carampel. Napuno ang hardcourt ng tensyon, talento, at charm sa pagharap ng celebrities mula sa Pilipinas at South Korea sa isang exhibition match kagabi. Philippines represent ang Team Quiz Showtime kung saan kasama ang Sparkle Stars na sina David Licauco, Dustin Yu at E.A. Guzman. Naglaro rin si The Boys Kids coach Billy Crawford, Never Say Die star Wendell Ramos, at its Showtime hosts Jong Hilario, Ion Perez, Ryan Bang at Bong Navarro na siyang team captain. At ex-PBB Celebrity Collab Edition housemate River Joseph. Representing South Korea naman ang Rising Eagles team. Team captain si Korean pop star and actor Choi Min-ho. Kasama rin niya sina Johnny ng NCT 127 at John Jin-won of 2AM. Dagdag star power pa sa Team Korea ang kanilang team manager na si Sandara Park. Kahit friendly match, mainit ang laban sa hardcourt. Bawat shoot sa basket, shoot din sa puso ng audience. Si pambansang ginoo, isa sa mga itinanghal na Mythical Five ng laro. First of all, it was a pleasure, syempre, playing with that level, yung mga Koreano. To my surprise, it was a very, very physical game. Akala ko medyo pakit-pakit lang kami. They were super serious, kaya kami naman parang okay. Collectively as a team, kailangan natin na maging seryoso din. Intense man at naging pisikal ang laban. Nagkamayan ang bawat team to show their sportsmanship. Spotted sa audience to support her baba ang misis ni EA si Shaira Diaz. Isa sa hosts ng event si 24 Oras Game Changer host Martin Javier. Very memorable daw para sa Pinoy celebrities ang experience. Masaya kami na nakatungtong kami dito at yung maraming salamat sa suporta ng mga tao. Alam mo kung sino talaga yung panalo rito? Yung mga taong nanood. Nagulat din kami kasi alalaki pala ng kalaban namin. Sobrang seryoso nila. But of course, dugong Pinoy tayo. Kailangan natin lumaban kahit malalaki sila. Sobrang memorable na ito and once in a lifetime to MOA Arena. It's always been my dream to play here since high school. Mga tapak pa lang ako dito sa court na to. Sobrang happy ko na talaga at nakalaro ko pa yung bonus pa na nakalaro namin yung mga Korea Superstar. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.